National Police tiniyak ang seguridad sa eleksyon sa kabila ng sunod-sunod na karahasan habang papalapit ang halalan. Commission on Elections naniniwalang may grupo o trolls na kumukondisyon sa isip ng publiko para huwag paniwalaan ang resulta ng halalan. China itinanggi ang issue ng umano'y pangingialam sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas. First Election Observation Mission ng European Union sa Pilipinas, opisyal nang inilunsad ngayong araw. Limang bagong batas kabilang na ang tungkol sa modernization ng PHIVOLCS at amyenda sa EPIRA Law nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At presyo ng langis nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 25, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iba't ibang opinyon ang lumutang matapos ang anunsyo ng pamahalaan sa nakatakdang pagbebenta ng murang bigas sa Visayas Region. Ayon sa grupong magsasaka, mas mainam na unahin ang mga programang magpapataas ng ani at magpapababa ng gastos sa produksyon ng bigas. May report si Mia Alonzo. Palaisipan sa ilang grupo ng magsasaka kung kakayanin ba ng pamahalaan na isustain ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ipatutupad sa susunod na linggo. Ayon kay Leonardo Montemayor, presidente ng Federation for Free Farmers, malaki-laking budget ang kakailanganin ng pamahalaan para maipagpatuloy ito. So every time NFA sells na subsidized rice at 20, ang gastos ay 45, ang lugi ng gobyerno ay 25 per kilo of rice. So how long, how big is the budget that government is willing to provide to sustain that rice subsidy? So that's a question really of the budgeting. Paliwanag ni Montemayor, sa bawat isang kilong bigas, mangangailangan ng 1.6 hanggang 1.7 kilo ng palay na kapag imumultiply sa halagang 23 pesos o 24 pesos ay aabutin ng 37 pesos per kilo sa material cost pa lamang ng palay. Hindi pa kasama ang truck at iba pa aniyang gastusin. Kaya naman maliwanag na ang subsidized rice na ibebenta ng ahensya ay maaaring magdulot ng pagkalugi sa gobyerno. Kaugnay nito, suhestyon ng grupong magsasaka kung nais talaga ng pamahalaan ng mas sustainable na solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado ay unahin ang pinakaugat nito, ang mga magsasaka. Hindi kaya mas mabuting yung malaking bahagi nitong subsidy na ito ay bibigay sa farmers through programs that will increase their yield, yung production at saka productivity at ipababa yung production cost sa rice farming. And that way we can have a much more sustainable supply of rice at a lower price. Ayon kay Montemayor, kung matutulungan ng mga magsasaka na mas maging epektibo at efficient, magiging mas mura ang halaga ng produksyon ng bigas. Sa halip aniya, na pansamantalang solusyon na nakatuon sa presyo o sa mga consumer, ang pondo ay ilaan para palakasin ng lokal na produksyon upang maging sapat ang supply at bumaba ang presyo sa natural na paraan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Umapila ang Malacanang sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siraan ang mga magagandang programa at hakbangin ng pamahalaan para sa mamamayan. Ngunit ayon kay Vice President Sara Duterte, nagsasabi lang siya ng totoo kaugnay ng kanyang mga binitawang pahayag sa pagpapatupad ng administrasyon na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Nagsasabi lang ng katotohanan. Ito ang muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa naging panayam sa kanya kagabi sa Maynila. Sagot ito ng bise ng iginiit ng Malacanang kahapon na sa halip na batikusin ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, mas kailangan nila ng pagkakaisa. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ngunit ayon kay VP Duterte, ang halagang 20 pesos kada kilo ng bigas ay pangako pa noong 2022 campaign and elections. Dahil dito, nasabi ng Vice Presidente na huli na ang implementasyon ng nasabing pangako at tila ginagamit lang ito sa politika, lalo na sa mga lugar na hindi umano solid ang suporta sa administrasyon. Yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar, sa Visayas, kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Paliwanag pa ni VP Duterte, wala naman siyang personal na galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya nagagalit lang siya dahil nagtiwala at binoto siya ng taong bayan at ngayon ay hindi niya magawa ang kanyang mga binitawang pangako noong kampanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng palasyo na walang kinalaman sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga lugar sa Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bago pa man lumabas ang resulta ng survey ay nagpupulong na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung papaano maisasakatuparan ang campaign promise na ito ng Pangulo. May buwelta rin si Yusek Castro sa pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa kalidad ng bigas na ibebenta sa murang halaga. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Nanindigan ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gagawin nito ang lahat para makauwi na ang dating Pangulo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ito'y sa kabila ng inaasahang confirmation of charges sa September 23. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Kumpiyansa ang abogado ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na mailalabas nito ang kanyang kliyente sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa lalong madaling panahon. Ayon kay Kaufman, batid ng dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito.
I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. Ayon kay Attorney Kaufman, wala itong argumento pagdating sa inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulo, lalo na at lahat ng proseso na naisagawa ay ayon sa batas. Ngunit isang bagay ang kanyang pinaninindigan. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal counsel ni FPRRD na makakaapekto para makamit ang patas na paglilitis. Samantala, ipinaabot naman ni Attorney Kaufman na nagpapasalamat ang dating Pangulong Duterte sa mga taong patuloy na sumusuporta dito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagdalo kagabi ni Vice President Sara Duterte sa campaign rally sa Tondo, Manila, nanawagan ng Vice Presidente sa publiko na huwag suportahan ang isang kandidato na hindi tumutupad sa kanyang pangako sa taong bayan. Mula sa Maynila, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, ano ang dahilan ni VP Sara bakit hindi niya dapat iboto yung mga kandidato na di tumutupad sa pangako? Ella, ayon kay Vice President Sara Duterte, pangunahing paalala niya na ang pangako ay ang dapat tingnan ng mga boboto ngayong darating na eleksyon. Mahalaga na natutupad aniya ang pangako ng isang kandidato na binabanggit niya sa kampanya dahil isa ito sa inaasahan ng publiko na matutupad at mangyayari para sa mga susunod na taon. Dumalo sa isang campaign rally si Vice President Sara Duterte kagabi sa Tondo, Maynila. Kasama ng Vice Presidente sa nasabing aktibidad ang ilan sa mga kandidatong senador, gaya nila Jimmy Bondoc na bahagi ng senatorial slate ng PDP laban at si Senator Amy Marcos na personal niyang inendorso. Isang matapang na pahayag sa nasabing kampanya ang binitawan ng Vice Presidente kung saan hinimok ng pangalawang Pangulo ang mga botante na huwag suportahan ang mga kandidato na hindi tumutupad ng pangako. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling. Sa kabila nito, personal na inendorso naman ni VP Duterte ang ilang kandidato na kabilang sa alyansa ng administrasyon. Kabilang dito sila Piñas Representative Camille Villar na bahagi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at si Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo. Hinikayat din ni Vice President Sara Duterte ang suporta sa 10 kandidato na sinusuportahan naman ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ella, nabanggit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga naunang panayam sa media na siya'y mag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa upang una, magpahayag ng pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya at sa mga nagpapakita rin ng pagmamahal sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na rito ang pangangampanya niya o pag-endorso sa mga senator na iniendorso ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang mga personal niyang iniendorso rin na si Senator Amy Marcos at mamaya inaasahan na dadalo muli si VP Sara sa isang kampanya dito sa lungsod ng Maynila. Ayan muna update, balik sa iyo Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sa isang panayam, sinabi ni VP Duterte na nakipagpulong na siya sa kanyang legal team para talakayin ang bawat article of impeachment, maging ang mga ihahaing depensa.
Naunang sinabi ng pangalawang Pangulo na more than confident ang kanyang mga abogado sa napipintong impeachment hearing. We recently had a meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was presented. Mariing nanindigan si Vice President Sara Duterte na may papanalo ng kanyang mga abogado ang impeachment case na inihain laban sa kanya ng Kamara. Hindi na rin niya pinagtutuunan ng pansin ang mga pasaring sa kanya ng ilang kongresista kaugnay dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ayaw niyang magpaliwanag sa House of Representatives at tumanggi na rin itong sagutin ang mga batikos sa kanya ng Tingog Party List na hawak umano ni Speaker Martin Romualdez. Wala namang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Walang issue sa isang miyembro ng Lakas CMD ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa isang senatorial bet ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Samantala, pagkakaibigan naman ang idinadahilan ng Vice Presidente sa pag-endorso nito kamakailan sa dalawang senatorial bets. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tutulong ang Lakas CMD sa kandidatura bilang senador ni Las Piñas Representative Camille Villar kahit na iniendorso rin ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang miyembro ng partido na si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, walang issue ang endorsement ng pangalawang Pangulo kay Congresswoman Villar dahil nananatili itong kabilang sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Whether you are endorsed by VP Sara or not, you are still part of the Alyansa. That is why you can even notice some candidates who actually try to appeal to both sides. No, in the case of Representative Villar, hindi issue yan. Dadalhin din namin siya. Gayunman, aminado itong may ilan sa kanyang mga kasamahan ang may sentimiento sa hindi pagsipot ni Representative Villar sa pagpupulong ng Lakas CMD noong April 22, araw ng Martes. 10 sa 11 senatorial bets ng Alyansa ang humarap sa event maliban na sa Las Piñas Congresswoman. Merong mga nag-express ng sentimiento na sayang hindi siya dumating, sana pinakilala niya sa amin ang kanyang pinaglalaban, in-explain niya, sana nakadaupang palad namin siya. Muli namang iginiit ni VP Duterte na pagkakaibigan ng dahilan sa pag-endorso nito sa dalawang senatorial bets. Una ang re-electionist na si Senator Amy Marcos at pangalawa ay si Representative Villar. Nakita niyo po yung endorsement video ko kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Dahil ito sa matagal na namin na pagkakaibigan at dahil din ito sa sinabi ko nga, pareho naman yung vision ng Duterte at nung dalawa pang kandidato, and that is a peaceful and prosperous Philippines. Magsisimula namang mangampanya ang magkakapatid na Duterte para sa 10 kandidato sa pagkasenador na sinusuportahan ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang din sa mag-iikot ang bunso nilang kapatid na si Veronica na kilala rin sa tawag na Kitty at ang bilin umano sa kanila ng kanilang ama. Tumawag siya sa akin, si President Duterte. At sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Huwag na daw magpaligoy-ligoy pa. Sabihin na daw diretsyo at ipaintindi sa mga tao kung bakit kailangan nilang bumoto straight ng 10 na mga senators
ng Duterte ang tawag nila sa sarili nila, ma'am, dahil hindi sila lahat galing sa isang partido. Gagawin ang pag-iikot ng magkakapatid na Duterte mahigit 2 linggo bago ang 2025 midterm elections sa May 12, 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ng pambansang pulisya ang seguridad sa dadating na halalan sa kabila ng mga naitatalang karahasan sa pagitan ng mga kandidato at supporters ng mga ito sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, paano nila tinitiyak yung magiging seguridad sa parating na halalan? At ito bang mga insidente ng karahasan sa pagitan ng mga magkakalaban sa politika ay nare-resolve naman ba agad? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi daw nagpapabaya ang Philippine National Police sa pagbabantay para mapanatiling payapa ang paparating na halalan. Gayunman, aminado ang PNP, Ella, na mayroon pa ring nangyayaring karahasan sa pagitan ng mga kandidato at supporters ng mga ito. Gaya ng nangyaring pamamaril sa alkalde ng Rizal, Cagayan, sa mga taga-suporta ng mga kandidato sa Abra at mga karahasan sa BARM. Kaya naman sinabi ni Directorate for Police Community Relations Director, Police Major General Roderick Augustus Alba, mas naghigpit pa ng seguridad ng pambansang pulisya, lalo na sa mga lugar na mahigpit ang labanan ng politika. Ito ay sa pamagitan daw ng pagdaragdag ng mga nakadeploy na tauhan, pagsasagawa ng mga checkpoints at talk points at maging ang pagpapalakas ng kanilang intelligence gathering. Kinikayat din, Ella, ng PNP ang mga kandidato na nakatatanggap ng banta sa buhay na agad itong i-report sa mga lokal na pulis upang maagapan. Sa kabila niyan, Ella, tiniyak naman ng PNP ang maayos na seguridad na ilalatag sa panahon ng eleksyon. Nakahanda na rin aniya ang mga pulis na magsisilbing Board of Election Inspector o BEI kung kinakailangan. Gayunman, Ella, nanawagan din ang PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, agad na i-report sa mga otoridad kung mayroong kahina-hinalang tao o bagay na mapapansin sa kanilang lugar. Ella, doon sa sinasabi mo o tinatanong mo kung may mga nare-resolve ba, sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan yung mga insidente na yan. At nagbanta din, Ella, ang PNP sa mga ground commanders na may mataas na kaso ng karahasan ngayong eleksyon na magpapatupad sila ng one-strike policy. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Itinanggi ng mayoral ticket candidates na sina Along Malapitan at Sam Bersosa ang umano'y pagkakadawit nila sa vote buying. Samantala, pinag-aaralan naman ng Commission on Elections kung ilalagay sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa Cagayan kasunod ng pamamaril sa incumbent mayor doon na si Joel Ruma. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa man formal na natatanggap na incumbent mayor at re-electionist ng Caloocan na si Along Malapitan ang show cause order mula sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng vote buying o pamimili ng boto. Nanindigan ito na ang pamamahagi ng ayuda na nakarating sa COMELEC sa Galino Covered Court na nagkakahalaga ng 3,225 pesos ay may exemption mismo galing sa komisyon. Ipinost pa ni Malapitan sa kanyang social media ang COMELEC exemption. Ang programa niya ay mula pa noong 2022. Samantala, ang kandidato naman sa pagkaalkalde ng Maynila na si Sam Bersosa, sa halip na direktang sagutin ang isyu ng pamimili ng boto, nagtungo pa ito sa sinasabing vote buying activity kahapon sa San Andres Sports Complex. Ipinakita nito ang sitwasyon sa labas ng pasilidad na nagkabigayan umano ng 1,000 piso. Dagdag pa nito, binaligtad lang ang isyu na sila ay sangkot sa vote buying. Ito ang vote buying. Nandito kami sa San Andres. Kamusta ho kayo rito? Nandito kami ngayon sa San Andres. Nire-reklamo kami. Pero pagdaan ko rito, sabi ko nangyari, may bigayan doon ng 1,000 rito. Ewan ko kung ilang libo pa binibigay. Sa impormasyon ng galing sa COMELEC, namigay umano si Versosa ng goods na nakalagay ang kanyang initials OSV. Ngayong araw ang inaasahang formal na pagpapadala ng show cause order ng COMELEC sa dalawang kandidato.
Samantala, pinag-aaralan ng komisyon kung dapat na ilagay sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa lalawigan ng Cagayan. Kasunod ito ng pamamaril sa incumbent mayor doon na si Joel Ruma. Batay sa report, aalamin ng komisyon mula sa mga otoridad ang kanilang sunod na gagawin. Hinihintay na natin ng formal na report ng Philippine National Police patungkol po sa bagay na yan upang malaman natin ano ang corresponding action. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni San Fernando, Pampanga City Mayor Vilma Caluag ang akusasyon ng vote buying na isinampa ng Law Department ng Commission on Elections laban sa kanya. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, saan nag-ugat yung alegasyon ng COMELEC na vote buying at ano naman ang paliwanag dyan ng kampo ng alkalde? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa mayor ng City of San Fernando na si Mayor Vilma Caluag, hindi niya dapat ito masabi na vote buying incident dahil nga ito ay parte lamang anya ng regular na social assistance program ng lokal na pamahalaan. Nagugat ang reklamo sa kinilalang Alvin Garcia noong 2023. Dito inaakusahan ni Garcia ang kampo ni Mayor Caluag na nasangkot sa vote buying matapos ang pamamahagi ng nasa 1,500 pesos para sa sanitation program sa Barangay Dolores. Kasama sa kinasuhan ng COMELEC Law Department ang asawa ng alkalde na si Melchor na tumatakbong barangay chairman at Julmar Mercado na tumatakbo namang barangay councilor noong naturang panahon. Nangyari ang insidente noong taong 2023 na kung saan inakusahan nga ang alkalde matapos mamahagi ng nasa 1,500 sa opisina mismo nito. Kanina nagtungo ang alkalde sa Valenzuela Regional Trial Court para sa kanyang arraignment at paghahain ng piyansa na aabot sa 36,000 pesos. Sa isang press conference sa Quezon City, mariing pinabulaanan ng alkalde ang nasabing akusasyon. Ayon kay Mayor Caluag, politically motivated umano ang issue. Git pa ng alkalde na transparent at nakasunod ito sa guidelines at hindi ginamit sa political purpose ang nasabing pamamahagi ng payouts. Ela, mamaya ay susubukan natin makahingi ng panig mula naman sa COMELEC patungkol nga dito sa sinasabi ni Mayor Vilma Caluag. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Naniniwala ang Commission on Elections o COMELEC na may trolls o grupo na kinukondisyon ang isip ng publiko upang huwag paniwalaan kung anuman ang magiging resulta ng darating na halalan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, tukoy na ba kung anong grupo yan at kung ano yung kanilang motibo sa paghahasik ng duda sa magiging resulta ng halalan sa Mayo? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang binabanggit ang Commission on Elections kung anong grupo itong sinasabi ngang naninira sa kanila at maging doon sa pananaw ng publiko kaugnay sa darating na eleksyon. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na batay sa kanilang nakuhang intelligence reports mula sa kanilang counterpart na mga ahensya ng gobyerno, mayroong grupo o trolls na gustong sirain nga ang pananaw ng publiko sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Garcia, maraming kumakalat na impormasyon, partikular sa social media, na bukod sa sila ay tinutulugsa ay kunukondisyon ang isip ng publiko kung ano lamang ang dapat nilang paniwalaan sa magiging resulta ng halalan. Ang nasa likod anya nito ay maaring galing sa ibang bansa pero mayroon itong conduit o kausap dito sa Pilipinas kung ano ang mga isyu na dapat palakihin at ipakakalat. Naniniwala ang komisyon may gusto talagang impluwensyahan ang halalan sa bansa. Kaya lang, napaka-unfair sapagkat may mga taong katulad po namin na nagtatrabaho lang naman para sa bayan at pagkatapos kami madadamay pa doon sa ganyang klase na paninira.
Sa ngayon ay patuloy din ang hacking attempt sa sistema ng COMELEC lalo na at papalapit na ang halalan. Paalala ng COMELEC sa publiko huwag maniniwala sa mga impormasyon na hindi naman beripikado. Kahapon nga aga ay sa pagdinig dyan sa Senado ay nahayag din yung impormasyon na tinatangka nga partikular ng China na impluwensyahan ang o makialam sa halalan dito sa Pilipinas. Subalit ayon naman sa COMELEC ay ginagawa nila yung kanilang lahat ng makakaya sa tulong ng mga counterpart na ahensya ng gobyerno upang magkaroon ng isang maayos at patas na halalan sa bansa at tiniyak din ng komisyon na walang mangyayaring dayaan sa darating na eleksyon. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Opisyal nang inilunsad ng European Union o EU ang kauna-unahan nitong election observation sa Pilipinas para sa paparating na 2025 national midterm elections. Pinangunahan ito ni Marta Temido, Chief Observer ng EU Election Observation Mission o EU-EOM, isang miyembro ng European Parliament. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa inilunsad na EU Election Observation Mission? Ela, kasunod ng 5-day first visit sa Pilipinas, opisyal nang inilunsad ng European Parliament member na si Marta Temido ang kauna-unahang European Union Election Observation Mission o EU-EOM sa Pilipinas para ito sa paparating na national midterm election sa May 12, 2025. Bilang tugon ito sa paanyaya ng Philippine government, partikular na ang Commission on Elections o COMELEC. Noong katapusan ng March 2025 nang dumating sa bansa ang ilan sa mga kinatawan ng EU-EOM. Layo ng EU-EOM na magmasid sa lahat ng aspeto ng proseso ng halalan at tukuyin kung nakakasunod ba ang mga ito sa Philippine Constitution at obligasyon ng bansa sa international community kaugnay ng democratic elections. Bahagi rin ito ng pagpapaigting ng ugnayan ng EU at Pilipinas. Pondo ng European Union ang gamit ng EU Election Observation Mission at binigyang diin na hindi ito para i-validate ang magiging resulta ng halalan sa Pilipinas. Samantala, kasalukuyang deployed na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang 72 long-term election observers. March 28 nang simula ng observation activities ng 12 analysts sa Maynila. Iuulat naman nila ang kanilang ginawang obserbasyon sa 14 sa Manila. Ilang araw naman bago ang halalan, may 100 short-term observers pang darating sa bansa. At sa May 12 o sa mismong araw ng eleksyon, sasamahan ng EU Election Observation Mission ng mga diplomat mula sa mga bansang kasapi ng EU, gayon din sa mga bansang Canada, Norway at Switzerland. Sasamahan din ng EU-OEM ng isang delegasyon ng mga mambabatas na miyembro ng European Parliament para magmasid sa botohan, bilangan ng mga boto at pagtatala ng resulta ng halalan. Balik sa Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na walang mangyayaring dayaan sa halalan sa kabila ng umano'y pakikialam ng China. Sinabi naman ng National Security Council na tukoy na nila ang mga kandidatong sinisiraan dahil sa anti-China position ng mga ito. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Mapanganib at nakababahala ang pakikialam ng mga dayuhan sa darating halalan. Ito ang tugon ng Commission on Elections sa COMELEC matapos makarating sa kanila ang mga naibunyag sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Partikular dito ang mga nakitang indikasyon ng pakikialam ng China sa isasagawang 2025 midterm election sa Pilipinas na kinumpirma ng National Security Council o NSC. Sa kabila nito, positibo pa rin si COMELEC Chairman George Garcia na hindi ito makaapekto sa resulta ng eleksyon. And to even influence the election and to even dictate na to condition the minds of the people, mind conditioning, na dapat ito ang tatanggapin o hindi tatanggapin na resulta ng ating halalan. Inuulit ko po, wala po mangyayaring dayaan dito sa ating halalan. Ginagarantiya po ninyo Commission on Election, aayusin, magiging fair po tayo sa lahat. Hindi para po kami nagpapakahirap ng ganito, nagpapakapagod ng ganito, gumagastos ang gobyerno para lamang siguraduhin na maayos ang ating pong halalan.
Samantala, sinabi naman ni NSC Strategic Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya na posibleng may mga kandidatong kinakausap ang China para siraan ang Pilipinas at ang mga kandidatong hayag sa kanilang posisyon kontra China. Maaari rin anyang may perang sangkot dito na posibleng isa sa mga strategiya ng kandidato. But yes, identified na rin namin mga kandidato. Sinisiraan nila. Well, unang-una, lumabas na naman sa hearing kanina. Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of his position on the Maritime Zones Law, yung mga ganon, na kasama siya dun sa mga binabasa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumepensa ang China kaugnay sa ulat ng umunoy kanilang pakikialam sa nalalapit na pagdaraos ng halalan sa Pilipinas. Sa pahayag na inilabas kahapon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, sinabi nito na wala silang interes sa 2025 midterm elections na gaganapin sa Pilipinas sa darating na Mayo. Anya, iginagalang ng China ang prinsipyo ng ibang bansa at hindi nakikialam sa domestic affairs. Ito ang tugon ng China kasunod ng lumabas na ulat kung saan may nakitang indikasyon ng National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council ng umunay pakikialam ng mga ito sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas. 5 bagong batas kabilang ang ukol sa modernization ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at amyenda sa Ipira Law ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano yung mahalagang nakapaloob sa mga batas na yan at paano ito makatutulong sa ating mga kababayan? Yes, Aga, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas sa modernization ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa ilalim ng bagong batas, kukuha ang ahensya ng state-of-the-art instruments, equipment, facilities at systems upang mapalakas nito ang kapabilidad sa pagkuha ng datos at pagbibigay ng impormasyon at warning sa publiko. Kasama ring naaprubahan ang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ITIRA Law. Pangatlo sa nilagdaan ni PBBM ang Republic Act No. 2178 o ang pagdedeklara ng special working holiday ang kada 16th day ng Mayo bilang National Education Support Personnel Day. Aprobado na rin ang bagong batas na magbibigay naman ng libreng legal assistance sa lahat ng military at uniform personnel na umaharap sa kaso mula sa insidente na may kaugnayan sa pagganap nila ng kanilang tungkulin. Ang panglimang bagong batas ay ang pagbabawal sa paggawa o produksyon, pag-iimbak at paggamit ng chemical weapons kung saan ito ay may katapat na kaukulang parusa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Abiso sa mga motorista, nakaambang tumaas ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa monitoring ng presyo ng langis sa international market, maaaring tumaas ng 40 sentimos hanggang piso kada litro ang presyo ng diesel, habang 80 sentimos hanggang piso at 40 sentimos naman ang inaasahang magiging dagdag sa presyo ng gasolina. At dagdag na 50 hanggang 70 sentimos naman ang patong sa presyo ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ang ipinataw na sanksyon ng US sa oil shipping na nagmumula sa Iran. Gayon din ang pagbaba ng crude inventory sa Estados Unidos. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, April 29. Walang pagbabago sa immigration at customs policy ng Estados Unidos ayon sa pagtiyak ng US Customs and Border Protection. Ayon kay Customs and Border Protection Office of Public Affairs spokesperson Tammy Melvin, ang proseso para makakuha ng entry visa sa US ay nananatili pa rin kung paano ito ginagawa. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang Bureau of Customs ang may jurisdiksyon sa lahat ng mga Pilipinong lalabas ng Pilipinas at sisigurong legal ang magiging pagpasok sa US at sa iba pang mga bansa.
Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa online social media platforms na TikTok at Facebook. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng mga nag-aalok ng mga pekeng trabaho sa abroad at ginagawang mga biktima ng human trafficking. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, regular ang monitoring sa online social media platforms at aktibo rin ang Meta pagdating sa pagsugpo sa mga sindikatong nanggagaya sa mga lehitimong recruitment agencies. Tiniyak naman ng ahensya na nagsasagawa na ito ng online surveillance at binibigyan na rin ng tulong ang mga naging biktima ng mga ganitong klase ng panloloko. Pinaghahandaan na ng mga militanteng grupo ang malawakang kilos protesta na isasagawa sa May 1. Pangunahing panawagan ng mga ito ang dagdag sa sahod sa mga manggagawa. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, saang mga lugar plano ng mga militanteng grupo na maglunsad ng kilos protesta, partikular sa Metro Manila? Aga magmamarcha ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa at militante mula dyan sa may liwasang Bonifacio sa Maynila papunta sa Menjola para sa isasagawang malawakang kilos protesta kasabay ng Labor Day sa May 1. Kasabay ng paglulunsad ng pagkilo sa Metro Manila, plano ng mga grupo ng relihista na magsagawa rin ng mga programa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Kilusang Mayo 1 o KMU, magkakaroon rin ng malaking rally sa Calamba City para sa mga relihista sa Southern Tagalog, habang mayroon rin sa Davao, Panay, Negros, Angeles City at Baguio City. Ayon kay KMU Secretary General Jerome Adonis, kasama ng kanilang grupo ang iba't ibang alyansa, kasama na ang All Workers Unity at Trade Union Center. So target natin na magkaroon talaga ng malaking pagkilos sa mga sentrong bayan sa kada rehiyon para ipakita talaga yung discontent at pagiging tahimik ni Bongbong Marcos doon sa long-standing na kahilingan, long overdue na po, napakalayo na ng sahod over doon sa nagtataas ang presyo na bilihin at serbisyo. Panawagan ng mga grupo ang aumento sa mga manggagawa na gawing 1,200 pesos kada araw ang sahod sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Paliwanag ng KMU SecGen, ang nakikita nilang ugat sa mga problemang ito ay dahil sa kawalan ng political will. Anya, ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi pro-worker. Noong naupuan niya ang Pangulo sa pwesto ay sumulat sila kay PBBM upang humingi ng dialogue o pag-uusap. Ngunit sa makailang ulit anya ay walang sagot dito si Presidente Marcos kahit ipinagmamalaki nito na fastest growing economy ang Pilipinas sa Asia. Aga binigyan din ng mga manggagawa ang pagpapatupad ng pagtataas ng sahod hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Gayun din ang pagbubuwag ng Regional Wage Board. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sisimula na ngayong araw ang gunnery exercise sa pagitan ng US at Philippine Navy sa ikalawang araw na nagpapatuloy na Multilateral Maritime Exercise o MME na bahagi pa rin ng isinasagawang Balikatan Exercise 40 2025 sa Pilipinas. Bandang 1:00 ng hapon, mamaya inaasahan ang paggamit ng mga baril sa barko ng Pilipinas. Ilan sa mga armas na gagamitin sa gunnery exercise ay mula sa BRP Ramon Alcaraz PS-16 kung saan 4 na armas ng baril at machine gun ng nasabing barko ang papuputukin sa karagatan kung saan target nito ang tinatawag na killer tomato. Layunin nito na ma-enhance ang capability ng mga AFP personnel kung papaano humawak at kung paano gamitin ang mga baril sa barko. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng gunnery exercise with the US Navy at tayo doon sa Ganex area natin. Magkakaroon tayo
mawi-witness natin na ipuputok natin yung mga ibang weapons natin, such as yung 25mm at saka yung 50 calibers natin. Samantala, kabilang sa mga aktibidad na gagawin sa MME exercises ay ang division tactics, photo X, ang replenishment at sea approach. At sa huling araw sa April 28 ay isasagawa naman ang search and rescue exercise at casualty evacuation exercise o CASEVAC. 26 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level ng heat index o matinding init ngayong araw. Base sa report ng Pag-asa, mararamdaman ang pinakamataas na heat index na aabot sa 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. 44 degrees Celsius naman sa Clark, Pampanga, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan at Panglao, Bohol. Abang aabot naman sa 43 degrees Celsius ang mararanasan sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa at Cuyo, Palawan. Gayun din sa Dumangas, Iloilo, Masbate City at Pili, Camarines Sur. Samantala, 42 degrees Celsius naman ang heat index na mararamdaman sa Etiague, Isabela, Baler, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite, Infanta, Quezon, Dait, Camarines Norte, Rojas City at Mambusaw, Capiz, pati na sa Iloilo City at La Carlota, Negros Oriental. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng maramdaman ang peak ng matinding init sa buwan ng Mayo. Kaya naman patuloy ang paalala sa ating mga kababayan na gawin ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Bilang tugon sa nakakaalarma ng pagtaas ng mga insidente ng pamamaril sa buong lalawigan ng Abra, nagpatawag ng emergency meeting ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa Barangay Calaba, Bangged, Abra. Mula sa Baguio City, ang detalya hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang ilang mga natalakay sa isinagawang emergency meeting? Yes, Ella, ilan sa mga tinalakay ang kahalagahan ng pinaigting na police visibility, pinalakas ng mga checkpoint at ang paglalagay ng CCTV system sa mga estratehikong lugar upang maiwasan ang karagdagang kriminal na aktibidad at mapahusay ang kaligtasan ng publiko. Tumalo sa pulong ang Deputy Regional Director for Operations, ang mga miyembro ng Abra PPO Command Group, ang Force Commanders ng 1st at 2nd Abra Provincial Mobile Force Companies, ang Chief of Police ng iba't ibang municipal police station sa lalawigan at ang Special Action Force. Ang emergency meeting ay isinagawa kasunod ng pagtaas ng mga insidente ng pamamaril sa Abra nitong mga nagdaang araw. Bagamat ipinakikita ng mga paunang investigasyon na marami sa mga insidenteng ito ay nagmula sa mga personal na alitan. Nananatiling nakaalerto ang PNP at nakatuon sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Kamakailan nakapagtala ang pulisya sa lalawigan ng Abra ng panibagong shooting incident kung saan dalawa ang kumpirmadong nasawi. Batay sa report ng Abra Police Provincial Office, nadala pa sa ospital ang mga biktima bago bawian ng buhay. Ayon sa mga otoridad, nangangampanya ang team ng mayoral aspirant na si Kasia Alcantara sa barangay Budak, Tayom, Abra nang mangyari ang panibagong insidente ng barilan. Nagkasalubong ang grupo ni Alcantara at ang grupo ni Walter Tugati na tumatakbo naman bilang Sangguniang Bayan member. Na-recover ang 2 baril sa pinangyarihan ng krimen, gayon din ang iba't ibang basyo ng bala. Naharang ang isang pick-up at isinagawang paghalugog ay nasamsam ang isang caliber 45 pistol sa pag-iingat ng tsuper na si Jomel Barbito Molina. Ayon sa tsuper, pag-aari ito ng kasamahan nitong nasawi na si J.R. Tanora. Kinumpirma rin ng Abra PPO na ang 2 nasawi ay mula sa grupo ni Walter Tugadi. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Inalis na sa pwesto ang 2 PNP personnel sa nangyaring shooting incident na ikinasugat ng isang individual sa bayan ng Claveria noong linggo. Samantala, 100 tauhan ng Police Regional Office o Pro-5 ang ipinadala sa isla ng Burias at sa 3rd District ng Lalawigan ng Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, nasaan na ngayon yung 2 pulis na inalis sa pwesto? Yes, aga pansamantalang nasa loob ng compound ng Camp Colonel Bonnie Serrano sa Masbate Police Provincial Office ang 2 pulis. Usod nga doon sa nangyaring insidente ng pamaril na ikinasugat ng isang individuala sa kasagsagan ng pangangampanya ng 2 magkalabang grupo. Tinanggal na sa pwesto ang 2 pulis na nagsilbing security sa pangangampanya sa nangyaring shooting incident sa Barangay Efenia, Francia, bayan ng Claveria sa Isla Burias noong linggo. Nagpadala na rin ng Special Investigation Team ang pamunuan ng Masbate PPO para sa masusing investigasyon sa ugat ng nangyaring tensyon na nauwi sa pamamaril. Sa ngayon po, yun nga, dun yung nabanggit na po ni Sir Regional Director na may 2 sangkot na police pero still under investigation pa din sila. And sa ngayon, nandito po sila sa provincial office po para po sumailalim po doon sa procedures po ng ballistic and paraffin test para po ma-determine kung talagang kasali sila doon sa nangyaring insidente. Aga samantala, pinadala na ang nasa 100 pulis na mula sa Police Regional Office o PRO-5 sa Isla Burias at 3rd District ng Masbate. Ang karagdagang pwersa ng pulisya ay magsisilbing katulong ng pamunuan ng Masbate PPO para mamantini ang kaayusan at katahimikan sa nalalapit na halalan. Itatalaga din bilang quick response team sa mga barangay mga pulis upang makaresponde agad sa anumang mangyayaring insidente sa panahon ng eleksyon. During election time, i-deploy po sila sa mga barabarangays para po maging sa mga local police stations para po tulungan po yung local police natin. Kasi yung mga PNP personnel natin sa mga police station, sila po magsisecure ng mga polling center. So bali po yung mga dineploy na bago, in-augment, sila po yung magsisilbing quick response team po ng every police stations. Aga ang 1st Provincial Mobile Force Company naman magsisilbing puwersa na tututok sa 2nd District sa mainland. Nakahanda na rin ang buong puwersa ng Masbate Police Provincial Office para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa darating na halalan dito sa isla. Yan ang balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Humili ng exemption ng South Korea mula sa reciprocal at sector-specific na taripa ng US sa kanilang high-level trade talks sa Washington kapalit ng alok nitong tulong sa muling pagsigla ng industriya ng paggawa ng barko sa Amerika. Sa 2+2 dialogue, binigyan diin ni Industry Minister An Duc-gon ang kahalagahan ng balanseng bilateral trade, mas pinalakas na energy security ng Korea at pag-unlad ng shipbuilding sa US. Habang si Finance Minister Choi Sang-mok ay naghayag ng pagkabahala ng publiko sa mga bagong taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. Kabilang sa mga tinututulan ng South Korea ang 25% na buwis sa bakal, sasakyan at auto parts na ipinatupad o nakatakdang ipatupad ng Trump administration. Magpapatuloy ang mga technical consultation sa susunod na linggo matapos ang matagumpay na pulong kung saan parehong panig ay nagpahayag ng kahandaang palalimin pa ang usapang pangkalakalan. Nasa intensive care si dating Pangulong Jair Bolsonaro ng Brazil matapos lumala ang kanyang kalagayan kasunod ng operasyon sa bituka ngayong buwan.
Habang nagpapagaling, inabot sa opisina ang summon para sa kanyang depensa laban sa kasong tangkang kudita matapos matalo kay Pangulong Lula noong 2022. Itinanggi ni Bolsonaro ang akusasyon na nakipag-ugnayan siya sa militar para manatili sa kapangyarihan at tinawag ang kaso bilang political witch hunt. Nahaharap siya sa posibilidad ng 40 taong pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala at pinagbabawalang tumakbo sa halalan sa susunod na taon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33, na nagsasabi, "Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!